Biglang tumigil ang mundo ni Calista na magtamang ang tingin nila ni Vincent. Pakiramdam niya ay silang dalawa lang ni Vincent ang naroon at ang iba ay tila background lamang. Hindi niya alam kung kaba o excited ang nararamdaman niya, pero biglang sumakit ang puso niya. Is her baby reacting dahil nakita niyang tatay nito? O dahil mataas ang tinalunan niyang pader kanina? Upang makatakas sa kwarto na pinagdalhan sa kanya ni Brusco, ay lumabas siya sa bintana ng banyo at naglakad sa maliit na espasyo sa labas. Kumapit sa hamban ng bintana hanggang sa makababa siya sa ground floor. Mabuti na lang at abalang tao sa loob at medyo may kadiliman sa likurang bahagi ng manor, kaya naman walang nakakita sa kanya. Mr. Alcaraz, sa pagkakatanda ko, hindi ka imbitado sa okasyong ito. Ang istriktong tanong na yon ang biglang nagpagising kay Calista. Matalim ang tingin nito kay Celeste. Kahit pa si Vincent ang tinatanong nito na kaagad na nangunyapit sa lalaki na makita ito. Seryoso ang mukha ni Vincent nang sumagot. Yes, Miss Beatrice. I am only here to fetch someone. Napalunok si Calista nang marinig ang malamig na boses ng asawa. Ramdam niya ang kinikimkim nitong galit at dahil hindi nito inaalis ang tingin sa kanya ay hindi niya alam kung saan idadako ang tingin. Nasa koridor sila at dahil siksikan ang mga nakikiosyoso ay nainitan siya at nahihirapang huminga. Pero sa harap ng tita ni Frederick, ng tita niya rin, ay pilit niyang pinapakalma ang sarili at umaktong hindi niya kilala si Vincent. Ah, ako pong kasama niya tita. Biglang sabad ni Celeste na lalong hinigpitan ng pagkakaya po sa braso ni Vincent at pinapakita kay Calista na ito ang nagmamay-ari sa lalaki. Calista remained silent. Her face was surprisingly calm even though her inside was boiling with anxiousness. Pero hindi nakinig si Vincent kay Celeste at naglakad ito patungo sa kanya. His steps were slow and intimidating. Habang naglalakad ito, hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Halos dumugo ang palad ni Calista sa mahigpit na pagkakuyom ng kamao dahil bumaon ng kanyang kuko. Madaming senaryong naisip niya kung makikita sila ni Vincent. Inihanda niya na rin ang sarili niya pero hindi niya akalain ngayon na magkaharap na sila nito. Lahat ng naisip niyang dahilan ay hindi niya isasabi. Vincent was a step closer towards her pero bigla itong lumiko sa tigiliran niya at dumiretso sa kanyang likuran saka ito nagsalita. Natalie, gabi na. Kailangan mo na umuwi. Natigilan si Calista na marinig ang pangalan na binanggit ni Vincent. Nandito si Natalie? Bigla siyang lumingon at nakitang dalagang nakasimangot dahil pinapagalitan to ng tiyuhin nito. Sakalang nakahinga ng maluwag si Calista dahil hindi siya ang nilapitan ni Vincent. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya mapakali. Matapos nang mapauwi si Natalie, kagad rin sumunod si Vincent ngunit kahit na anong pagpigil dito ni Celeste ay hindi ito nagpaiwan. Nang muling dumaan sa tabi niyang asawa ay malamig na tingin ang pinukol nito sa kanya. Samantalang si Beatrice na star ng gabi ay pinatawag ng ama nito, umalis na rin doon. Naibuga niyang hininga na hindi niya namalayang pigil na pigil pala nang tuluyang mawala sa paningin niya si Vincent, saka mapait na napatawa. She was hoping too much. Bakit pa naman siya papansinin ni Vincent kung may iba na ito? Natapos ng kontrata nila at hindi na siya nito kailangan. Wala ng visa dahil baka nga ang kasal ay sa umpisa pa lang ay hindi na ito rehistrado. Dahil wala nang dapat pang panoorin, lahat ng taong nakaisyoso ay bumaba na rin sa bulwagan at sila na lamang ni Frederick ang natitira. Si Brusco na hanggang ngayon ay nakahiga pa rin sa sahig at walang malay pero ni Isay walang may pakialam dito. Calista, nakita mo ng lalaking ayaw mo makita, masaya ka na? Nangaasar na napangisi si Calista. Kahit rinig pa niyang pang-insulto sa boses ng boss niya, hindi niya ito pinatulan. Boss, kung wala na rin akong importanteng role dito, pwede na ba akong umuwi? Magtatawag na lang ako ng taxi pa uwi. Paalam niya, naningkit ang mga matang nilingon siya ni Frederick. What's the hurry? Your boss is still here and you want to go home? Isa pa walang taxi na pumapasok dito at malayong lalakarin mo palabas ng compound. Pigil ang inis na ngumiti si Calista. Alam niya yon kaya nga inabisuhan na niya si Thor na sunduin siya. Pero itong boss niya lang ang problema. Kung ganon, hihintayin ko na lang kayong matapos. Nangihinang sagot niya. Inismiran siya ni Frederick at saka ito tumalikod at bumaba sa first floor. Dahan-dahan namang sumunod si Calista dahil siya pagod. Hindi lang yon, nasugatan siya sa hita dahil sa paglabas niya kanina sa bintana at ramdam niyang hapdi noon sa bawat paghakbang niya. Pero nang madaan niyang muli ang painting na gawa ng kanyang ina ay bahagyang guminhawang pakiramdam niya. Saka mapait na ngumiti. Ma, I will find you soon.
Nang makababa siya sa second floor, ay banyo kaagad ang hinanap niya at nagpapasalamat siya dahil walang nakapila. Pagkapasok niya ay kaagad niyang nilak ang pinto at nililis ang suot na bestida upang tingnan ang sugat. Mabuti na lang at gasgas lang yun at hindi ganong kalakihan. Matapos linisin at punasan ng malinis na tissue, ay agad na rin siyang lumabas. Malapit sa hagdan ng banyo at ilang metro pang layo nun patungo sa bulwagan kung saan dinaraos ang party. Papasok na siya sa bulwagan na bigla na lang may mahigpit na kamay ang humawak sa kanyang balikat na ikinatigil niya. Huh! Gulat niyang tanong na mabilis na nilingon ang may-ari ng kamay na yon. Mabilis na hinawakan ni Kalistang palad na nakahawak sa kanya at malakas yung pinilipit bago hinarap kung sino man ang may-ari nun. Hindi maipinta ang mukha niya dahil sa iritasyon sa kanyang boss at dahil ginulat pa siya ng kusinong Poncio Pilato ay lalo nadagdagan ng inis niya. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita niya na si Delphine yon. Kalista, it's me. Why are you suddenly attacking? Maras na binitawan ni Kalistang palad nito na hawak niya sa kamabilis na tumalikod upang itagong pag-iiba ng ekspresyon ng mukha. Ang totoo, kahit na naiinis siya sa taong nang istorbo sa kanya, sa loob-loob niya umaasa siyang si Vinson yon. Turns out that she was just overthinking. Bakit naman siya babalikan ng lalaking yon kung may iba na itong kasama? I'm not happy to see you, Gareth. Hindi niya tinagong pagkainis sa katuluyan tong iniwan upang pumasok sa loob. Pero masaya ako na makita ka muli, Kali. Nang makapasok siya sa bulwagan ay patuloy pa rin siya pagpaparty ang mga bisita at hindi siya mapakali sa ingay kaya naman sinubukan niyang hanapin si Frederick. Nang hindi niya tumakita ay tinanong niyang sunod-sunod na si Delphine. Did you see Frederick? Bakit mo naman hinahanap si Frederick? Balik na tanong ni Delphine na may halong pagtatakang mukha. May kailangan ka ba sa kanya? Wala, pero siyang nagdala sa akin dito at dahil kailangan ko na magpaalam sa kanya. Dahil boss ko siya. Sagot niya pero matay patuloy sa paghahanap kay Frederick. Boss? Kailan mo pa siya naging boss? Just a few days ago, I am now his secretary. Walang kagana-ganang sagot niya. Naglakad si Delphine at tumayo sa tabi niya. Secretary? Dahil ba ito sa sinabi ko sa'yo kung anong relasyon nila ni Moon Lover? Dahil ba siya painting? Alam ni Kalista na hindi niya kayang itago kay Delphine ang purpose niya kung bakit niya nilapitan si Frederick. Dahil tama nga naman ito na itong nagsabi sa kanya na mag-ina sina Frederick at Moon Lover. Dinala siya ni Delphine sa isang maliit na villa sa likod ng manor dahil ang sabi nito ay naroon si Frederick kasamang ilang kaibigan nila. Kahit na nakaramdam na ng pagod, ay pinilit ni Kalista ang sarili na maglakad ng maayos upang hindi mahalata ni Delphine kung anong nararamdaman niya. Mabuti na lang at flat shoes ang suot niya dahil kung hindi ay talagang mag-walk out na siya sa sobrang pagod. Frederick, hinahanap ka ng sekretarya mo. Pagkapasok nila sa bulwagan ng maliit na villa, ay agad na bumungad kay Kalista ang tatlong kalalakihan na naglalaro ng billiard. Si Arthur na may hawak ng tako at nakatayo sa tabi ni Liam na siyang tumitira ng bola. Si Frederick naman ay nasa kabilang dulo ng mesa na walang kagana-ganang tumingin kay Liam na hindi nakashoot ng number. Sinulyapan siya nito pero hindi nagsalita kung hindi nagtatanong lamang ang mga mata. Ang siyang nagsalita ay sina Arthur at Liam na hindi makapaniwala na nakita siya ng mga to. Kalista! Sabay pa nausan ng dalawa. Si Liam ang una nakabawi at lumingon to sa veranda kung saan ay may bulto ng lalaki may hawak na sigarilyo. Vinson, bakit hindi mo itigil ang ginagawa mo at pumasok dito? May bisita ka yata. Nang marinig ang pangalan na yon, ay tila tuod na nakatayo si Kalista at hindi maikilos ang katawan. Nandito si Vinson? Ang akala ko ba nakauwi na siya? Nang tignan niyang veranda ay nakita niyang lalaking nakaupo sa rattan chair at nakatingin sa malayo habang humihit-hit ng sigarilyo. Dahil naka-side view ito, ay malayo na pagmasdan ni Kalistang humpak na pisngi nito ng balbas at biglang nagrambulo ang daga sa dibdib niya. At dahil doon ay lalo siyang nakaramdam ng pagod. Mukhang iba talagang dala ng pagbubuntis niya. Kali, may masama ba sa'yo? Biglang tanong ni Delphine at pinaupo siya sa bakanting sofa nang makitang namumutla ang mukha niya. May masakit ba sa'yo? Masakit ba ulit ang tiyan mo? Sa pagkakaalala ko nung nagkaroon, mabilis na umiling si Kalista upang putulin kung ano man ang gustong sabihin ni Delphine. Wala, ayos lang ako, nauhaw lang. Kinuhanan siya nito ng maligamgam na tubig mula sa water dispenser at umupo sa tabi niya. May hinang pag-uusap nila kaya hindi rinig ang mga naglalaro ng billiard.
Naputol ang pag-uusap nila nang biglang tumunog ang phone ni Frederick. Matapos yung sagutin at makipag-usap sa tumawag ay kagad na dumilim ang mukha nito. Kalista, alam ko marunong ka maglaro. Halika tapusin mong number ko at may importante lang akong tatapusin. Napaangat ang mukha ni Kalista sa sinabi ni Frederick. Ako? Bakit ako? She softly mumbled but stood up eventually. Ang gusto niya lang ay makauwi na dahil pagod na siya. Pinilit niyang sariling tumayo at kinuha ang tako na gamit ni Frederick. Inihanda niyang sarili upang tumira sa numero na iniwan ni Frederick nang biglang nagsalita si Leah. Wait up! Lahat na atay dumako sa lalaki kahit ng taong nasa veranda. Let's start the game and make a bet. What are you planning, Leah? Arthur asked. It's unfair if Kalista started. Halfway. Frederick is already losing. I will give her a chance but I want a bet. May nakakalokong ngisi sa labi nito at ang mukha nito ay namumula dahil sa alak. Gustuhin mang umayaw ni Kalista ay wala siyang nagawa kundi umuo nang mapadali ang laro nila. What's the bet? Striptease. Hindi pa rin naalis ang ngisi sa labi ni Liam. Sa bawat number mo na hindi napapasok ay maguhubad ka. Liam, ang galit na boses ni Arthur ang kaagad na sumigaw sa pangalan nito. Liam, you! Delphine, kahit ang tao na sa labas ay ramdam ni Kalista na matalimang nakatingin sa kanila, pero hindi siya lumingon. Alam niyang hindi siya makakalabas kung hindi niya ito mapagbibigyan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa tako. Game, malamig na tugon niya. Matapos ayusin ang bola sa gitna ng rack ay si Liam ang unang tumira ng bola. Silang dalawa lang ang naglalaro dahil si Delphine at Arthur ang siyang nagsisilbing referee. Walang pumasok ni isang bola sa unang tira ni Liam. Pero ang numerong nais ishoot ni Kalista ay nasa mahirap na posisyon. Iba't ibang anggulo na sinubukan niya pero hindi siya makahanap ng tamang pwesto. Habang tutok na tutok ang atensyon sa bola, hindi niya alam na lalaki na sa veranda ay pumasok sa loob at tumayo sa likuran niya. Pagkatapos doon, niyakap siya mula sa likuran, habang ang palad ay hinawakan ng kamay niya upang i-guide ang dulo ng tako para tirahin ang unang number na nais niyang ishoot. Hindi na niya kailangang alamin kung sinong may-ari ng kamay na lumapat sa palad niya. Dahil ramdam na ramdam niyang pamilyar na sensasyon na dulot ng balat nito. Mabilis ang kabog ng dibdib na lingon niya ito. Bakit sa akin ka nakatingin? Look at the target ball. Napalunok si Kalista dahil sa mainit na hininga ni Vinson na dumampi sa kanyang tenga. Dahil nabigla siya sa biglang pagsulpot nito, ay halos hindi alam ni Kalista kung ano magiging reaksyon. Ilang segundong lumipas, sakalang niya na-compose ang sarili at malalim na humugot ng buntong hininga. Upang pakalmahin ang sarili, pilit niyang inagaw ang kamay sa pagkakahawak nito pero hindi ito pumayag. Tinagilid niya ang ulot na guguluhan ni Lingong ito. Kanina hindi siya nito pinansin, bakit ngayon bigla na lang itong lumapit sa kanya tumakto na close sila. Habang nagkakatitigan ng dalawa, sina Arthur at Liam naman ay nakataas ang sulok ng labi habang nakangisi at nakamasid sa kanila na tila ba ayos lang sa mga itong ginagawa nilang dalawa. Pero si Delphine, hindi may pintang mukha nito habang nakatingin kay Kalista. Bakit kapag si Vinson ang kaharap nito ay kaya nito magbago ng ekspresyon, pero kapag siya lagi na lang walang ekspresyon sa mukha? Samantala, binaliwala ni Kalista ang kamay ni Vinson na nakahawak sa kamay niya at inuma ang dulo ng tako sa puting bola sa katinirang unang number na kailangan niyang shoot. It hit pero kahit sa pangalawang tira ay nasa likuran pa rin niya si Vinson at sa bawat pagtira inaalalayan siya hanggang sa ma-shoot lahat ni Kalistang bola at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Liam na makatira. That's cheating! Reklamo nito. Napaismit si Vinson. Cheating? You gave her the hard ball. And you call it cheating? Hindi alam ni Kalista na si Liam isang player ng billiard at kung saan-saan na rin ito nakakapagkompetensya na nag-uwi ng ilang kampyonato. At kung lalabanan nito si Kalista, ay alam ni Vinson na hindi mananalong babae at ayaw niya ito magubad sa harap ng maraming tao. Napakamot sa batok si Liam at nakakalokong tumingin kay Kalista. Dahil nahuli ni Vinson ang binabalak nito, ay wala itong nagawa kundi ang tanggapin ang pagkatalo at ang parusa. Matapos ang laro, sakalang umalis sa likuran niya si Vinson at umupo sa mesa. Saka nagsali ng inumin sa rock glass. Bago to uminom ay sumulya pa ito sa kanya pero kagad din binawi ang tingin sa kanang salita. Liam, huwag mo sabing binabawi mo ng pusta na pinatalo mo. Kung hindi, bumalik ka na sa loob at doon sumayaw. Tinakpan ni Liam ang dibdib na nakakrus sa braso sa kanagsalitang tila nasasaktan. Vinson, how could you do this to me? Your best friend.
Hahayaan mo na lang ba talaga ang kaibigan mo na sumayaw na nakahubad? Tumaas ang sulok ng labi ni Vinson. You choose this bet yourself and now you regret it. Napangiti sa Kalista habang nakatingin kay Liam na umaacting. Nang dumako mata niya sa baso na hawak ng kamay ni Vinson, ay biglang namulang mukha niya dahil ang basong pinag-inuman niya ng orange juice ay ang baso na ginamit ni Vinson. Bakit naman niya ginamit ang baso ko? Isn't he a germaphobe? And didn't he just exchange an indirect kiss? Hindi na nagawang lumiko kung saan-saan ang isip ni Kalista dahil biglang nagsalita sa tabi niya si Vinson. Hindi lang basta salita kung hindi bumulong to sa kanyang tenga. Mrs. Alcaraz, mukhang magandang kapalaran mo ngayong araw ha? Natigilan si Kalista sa narinig na tinawag ito sa kanya. Is Vinson flirting with her? Mabuti na lang at hindi agad-agad na namumulang mukha niya kapag nahiya. Kaya naman maayos niya itong nasagot. Gusto ko ring pasalamatan si Mr. Alcaraz kung hindi dahil sa tulong mo, ako na sanang nasa katayuan ngayon ni Liam. Then why did you bet in the first place? Hindi lahat ng pusta ay nananalo, remember that, Mrs. Alcaraz? Napuyuko si Kalista dahil sa patuloy na pagtawag sa kanya ni Vinson ng Mrs. Alcaraz. Gusto niya itong sawayin dahil tapos na ang kontrata ng kasal nila at hindi na sila mag-asawa pero dahil sa matiim na titig ng lalaki hindi niya ito kayang harapin. Why did you work as Frederick's secretary and leave me without saying a word? Nakagat ni Kalista ang labit hindi makasagot at hindi na siya tuluyang makasagot dahil lumabas na sila ng maliit na villa upang bumalik sa malawak na bulwagan. Pagdating doon ay nagulat ang lahat nang biglang umakyat sa stage si Liam at nagsimulang sumayaw. Sina Kalista, Vinson, Delphine at Arthur ay nakamasid lang mula sa ilalim ng stage habang natatawa. Kahit ang mga nanonood na nakakilala sa mayamang binata ay naghiyawan, lalo na magsimula si Liam na maghubad. She deliberately avoided Vinson so she stood beside the stage with Delphine. Sa kabilang gilid niya ay mataas na potted plant at si Vinson ay nakatayo sa tabi ni Arthur na katabi ni Delphine. Pareho silang nasa magkabilang gilid. Dahil malakas ang sound ay kailangan lumapit si Delphine sa kanyang tenga kapag may sasabihin at ganun din si Kalista. Kaya ako sa malayo napaka-intimate nilang tingnan at hindi yung nagustuhan ng isang taong madilim pa sa puwet ng kaldero. Ang mukha habang nakatingin sa kanila. Ni isang beses hindi ito sumulyap kay Liam at ang buong atensyon ay nakay Kalista lamang. Kahit sa gitna ng ingay ng mga nagsisigawang tao at malakas na musika ay ramdam na ramdam ni Kalista ang matalim na tingi pinupukol sa kanya. And she unconsciously stopped talking to Delphine and focused on watching Liam. Wala nang damit pang itaas si Liam at ang zipper na suot nitong pantalon ay nakabukas na. Kitang-kitang matikas itong katawan at ang pababa. Biglang dumilim ang paligid. There was a power shortage. Nagpanik ang mga tao at nagtutulakan sa dilim at hindi sapat ang ilaw sa flashlight ng phone sa mga to para makita ang paligid. Upang hindi may tulak si Kalista ay mabilis siyang kumapit sa braso ni Delphine. Mas mabuti nang humawak siya dito kaysa naman matulak siya ng mga tao at maapak-apakan. Hindi lang siya magiging kawawa kundi pati na rin ang baby niya. Mahigit 2 minutong tinagal ng blackout bago yun bumalik at sa loob ng sandaling yon ay nakakapit si Kalista sa braso ni Delphine. Nang bumaha ang liwanag sa bulwagan ay agad niyang nilingon si Delphine upang pasalamatan. Ngunit, ganun na lang ang gulat niya nang imbis na si Delphine nang makita niya si Vinson ang nasa harapan niya. At higit sa lahat ang braso nitong kinakapitan niya. How could this be? Ang layo niya sa pwesto ko para makarating kaagad dito. Hiyaw niya sa isip. Akmang bibitawan niyang pagkakahawak dito pero mabilis si Vinson. At agad nitong pinulupot ang braso sa kanyang bewang sa kahumigit upang yakapin dahil biglang may waiter na dumaan sa kanyang likuran. Ang tagpong yon ang naabutan ni Celeste na kaagad na tinawag ang pangalan ni Vinson. Vinson! Natulos sa pwesto niya si Kalista nang marinig ang boses ni Celeste. Nang lingunin niya ito'y nakita niyang kasama nito sina Shira at Frederick at karga-karga nito ang anak nila ni Vinson na si Santino.